Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan, ipinapahayag namin ang aming mga katawan ay templo ng Espiritu Santo, banal, itinakda at tinatakan ng iyong presensya. Walang karamdaman, walang sakit, walang impeksyon, at walang anumang kapangyarihan ng dilim ang may legal na karapatang manirahan, mag-ugat o manatili sa aming buhay. Sa liwanag ng iyong katotohanan, ibinabagsak namin ang bawat kasinungalingang nagsasabing kami ay mahina, wasak o walang pag-asa sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapagaling at ang iyong salita ay buhay at kapangyarihan na dumadaloy sa amin. Sa pangalan ni Jesus, iniuutos namin sa bawat selula ng aming pamilya na sumunod sa orihinal na disenyo ng Diyos, hindi sa trauma, hindi sa kasalanan, hindi sa sumpa, kundi sa ganap na kalusugan at lakas na nagmumula sa langit. Ang bawat selula ay bumabalik sa tamang kaayusan. Ang bawat sistema ng katawan ay umaayon sa banal na ritmo ng may lalang. Ang dugo ay nalilinis. Ang mga ugat ay pinalalakas. Ang mga kalamnan ay pinatatatag. At ang mga buto ay pinupuno ng buhay. Ang aming paghinga ay malaya. Ang aming tibok ng puso ay payapa. At ang aming katawan ay tumutugon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nananahan sa amin. Dinedeklara namin na ang anumang kahinaan na namamana sa aming lahi ay tuluyang pinuputol. Ang bawat sakit na ipinasa mula sa henerasyon patungo sa henerasyon ay nawawalan ng bisa sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Hindi namin tinatanggap ang diagnosis ng kadiliman, tinatanggap namin ang hatol ng langit. Ang agos ng kagalingan ni Kristo ang ngayon ay nananalaytay sa aming pamilya. Hinuhugasan ang nakaraan, pinapagaling ang kasalukuyan, at pinangangalagaan ang hinaharap. Ang aming DNA ay inaayos ng kapangyarihan ng Diyos, at ang aming kasaysayan ay hindi na magdidikta ng aming kalagayan. Tinatanggihan namin ang pagkapagod na nagmumula sa panggigipit ng kaaway, ang panghihinang dulot ng takot, at ang bigat na dulot ng patuloy na laban. Ipinahahayag namin na ang aming lakas ay pinapanibago, hindi ayon sa limitasyon ng laman, kundi ayon sa walang hanggang lakas ng Diyos. Tulad ng agila, kami ay pumapailan lang sa itaas ng sakit, sa itaas ng panghihina, at sa itaas ng pangamba. Ang aming mga hakbang ay hindi mabigat, ang aming mga kamay ay hindi nanginginig, at ang aming mga tuhod ay hindi nanghihina, sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng lakas sa kaniyang bayan. Ipinahahayag namin na ang aming tahanan ay isang lunsod ng buhay at hindi ng karamdaman. Ang himpapawid sa aming bahay ay puspos ng presensya ng Espiritu Santo at ang kapaligiran ay nililinis mula sa anumang bakas ng kamatayan o karumihan. Ang bawat miyembro ng aming pamilya ay lalaking malusog, malakas at masigla. Hindi lamang sa katawan, kundi pati sa isipan at damdamin. Ang aming mga salita ay nagdadala ng buhay. Ang aming mga panalangin ay naglalabas ng kagalingan. At ang aming pananampalataya ay nagbubukas ng pintuan ng mga himala. Sa awtoridad ng pangalan ni Jesus, kinukumpiska namin ang bawat sandata ng kaaway na itinuro laban sa aming kalusugan. Ang bawat lihim na atake, bawat mabagal na pagkasira, at bawat hindi nakikitang sugat ay inilalantad at winawasak ng liwanag ng Diyos. Walang demonyong nakatalaga sa sakit ang mananatili. Pinalalayas namin sila at pinapawalang bisa ang kanilang mga atas. Ang kapangyarihan ng krus ang aming sandigan, at ang tagumpay ni Kristo ang aming pahayag. Kami ay nagpapahinga sa Diyos na aming kanlungan, gaya ng ipinahahayag sa awit 62 na siya lamang ang aming bato at kaligtasan. Mula sa kapahingahang iyon, tumatanggap kami ng kagalingan na hindi gawa ng tao, kundi kaloob ng langit. Ang aming mga isip ay hindi alipin ng sintomas. Ang aming mga puso ay hindi bihag ng pangamba. Ang kapayapaan ng Diyos ang nagbabantay sa amin, habang ang kagalingan ay patuloy na umaagos. Ang mga anghel ng Diyos ay nakikipag-isa sa gawaing ito ng pagpapanumbalik, naglilingkod ayon sa kaniyang salita, at pinapalibutan ang aming pamilya ng banal na pangangalaga. Ang Espiritu Santo
ay puspos na gumagalaw sa bawat sulok ng aming pagkatao. Hinihipo ang mga bahaging matagal nang nasaktan at pinupuno ito ng buhay at liwanag. Ang aming mga sugat ay hindi na nagdurugo. Ang aming mga peklat ay nagiging patotoo ng iyong katapatan. Patuloy naming ipinahahayag na kami ay buo, kami ay malaya, at kami ay pinapagaling. Hindi kami babalik sa takot at hindi kami aatras sa pangako. Ang aming mga labi ay magpapatuloy sa pagpupuri at ang aming mga puso ay mananatiling matatag sa iyo. Ang gawaing sinimulan mo sa amin ay iyong tinutupad at ang kagalingan ay hindi pansamantala kundi patuloy na realidad sa aming buhay. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang kagalingang ito habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento ang pahayag na ito. Ako ay magaling na sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo. Hayaan itong maging iyong hayag na pananampalataya habang ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa aming mga katawan at buhay. Idinedeklara namin, Panginoon, na ikaw ang aming matibay na kuta, ang aming kanlungan, at ang aming sandigan sa bawat antas ng buhay. Walang panganib, walang sakuna, walang aksidente, at walang lihim na bitag ang makakalusot sa hangganang itinakda ng Diyos sa paligid ng aming pamilya. Ang aming buhay ay nakatago kay Kristo, at ang aming mga hakbang ay binabantayan ng kamay ng makapangyarihan. Ang anumang planong ipinanganak sa kadiliman ay nawawalan ng lakas sa liwanag ng presensya ng Diyos na nakapalibot sa amin. Sa bawat paglabas at pagpasok ng aming pamilya, idinedeklara namin na kami ay nababalot ng proteksyon ng dugo ni Jesus. Ang dugong iyon ang nagsisilbing tanda na kami ay pag-aari ng Diyos at walang kapangyarihan ng kaaway ang maaaring lumapit nang hindi hinahatulan. Hindi kami tatabla ng masamang balak, hindi kami maaabot ng lihim na pagsalakay, at hindi kami mabibitag ng panlilinlang. Ang aming mga daan ay tuwid, at ang aming mga landas ay pinangungunahan ng liwanag ng Panginoon. Ipinahahayag namin na ang bawat palaso ng kaaway, lantad man o lihim, pisikal man o espiritual, na ipinupukol laban sa aming pamilya ay nawawalan ng bisa. Ang mga salitang isinugo upang manakot ay bumabalik na walang kapangyarihan. Ang mga plano upang sirain ang aming kapayapaan ay nalulusaw bago pa man makalapit. Sa awtoridad ng pangalan ni Jesus, ang bawat gawa ng kadiliman ay pinapawalang bisa at ang kaaway ay pinatitigil sa kaniyang mga hakbang. Dinedeklara namin na ang mga anghel ng Diyos ay nakabantay sa bawat sulok ng aming tahanan. Sila ay itinalaga upang magbantay sa aming mga pintuan, bintana at daanan. Walang magnanakaw, walang masamang espiritu, at walang impluwensiya ng kasamaan ang makakapasok sa lugar na itinuring ng Diyos bilang banal. Ang aming bahay ay hindi bukas sa kaguluhan, kundi sa kaayusan ng langit. Ang kapaligiran nito ay puspos ng kapayapaan at kabanalan. Kami ay ligtas sa ilalim ng kaniyang pakpak. Tulad ng ipinapahayag sa salita, ang Panginoon ang aming bato at kaligtasan, at hindi kami matitinag. Walang salot na lalapit sa aming dako, walang sumpang uusbong sa aming paligid, at walang takot na mananatili sa aming isipan. Ang aming pagtitiwala ay hindi sa lakas ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na hindi nagkukulang at hindi natutulog. Sa espiritual na digmaan na aming kinakaharap, kami ay hindi nag-iisa. Ang Espiritu Santo ang aming gabay at tagapagtanggol, nagbibigay ng babala, karunungan at kapanatagan. Ang aming mga pandama ay pinatalas upang makilala ang tama at mali, ang ligtas at mapanganib. Tinatanggihan namin ang bawat anyo ng pagkalito at biglaang kapahamakan. Ang aming mga desisyon ay binabantayan ng kapayapaan ng Diyos. Idinedeklara namin na ang aming mga isip ay binabakuran laban sa takot, paranoia at pangamba. Ang mga balitang nagdadala ng takot ay walang kapangyarihan sa amin. Ang mga alaala ng nakaraang panganib ay hindi na bumabalik upang manggulo. Ang aming pag-iisip ay nakaugat sa katotohanan na ang Diyos ang aming tagapag-ingat. Sa katahimikan ng aming loob, naroon ang katiyakan na kami ay ligtas. Ang aming mga anak ay tinatakpan ng banal na proteksyon saan man sila naroroon. Ang aming mga magulang ay binabantayan sa kanilang mga lakad.
Ang aming buong sambahayan ay nasa ilalim ng iisang payong ng biyaya at pag-iingat. Walang aksidenteng walang saysay, walang pagkakamaling hindi nakikita ng Diyos. Ang kaniyang mga mata ay laging nakatuon sa amin at ang kaniyang kamay ay laging nakaabot. Patuloy naming ipinahahayag na ang kapayapaan ng Diyos ang naghahari sa aming kapaligiran. Ang anumang espiritu ng karahasan, gulo o pagkawasak ay walang lugar sa aming buhay. Ang aming tahanan ay teritoryo ng liwanag, at ang liwanag ay hindi kailanman tinatalo ng dilim. Ang bawat gabi at bawat sandali ay saklaw ng banal na pagbabantay ng Diyos na tapat at makapangyarihan. Kung ikaw ay sumasang-ayon at naniniwalang ikaw ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos, i-type sa mga komento ang pahayag na ito. Ako ay ligtas sapagkat kasama ko ang Diyos. Hayaan itong maging hayag na pagpapahayag ng iyong pananampalataya habang ang Diyos ay patuloy na nagbabantay sa aming mga buhay. Panginoon, ipinapahayag namin na ang kapayapaan mo ang naghahari sa gitna ng anumang unos, kaguluhan o bigat na aming nararanasan. Ang aming isipan ay hindi magugulo, ang aming damdamin ay hindi aalog-alog at ang aming puso ay hindi matitinag. Sapagkat ang Diyos ang aming sandigan, ang aming pahingahan, at ang aming matibay na bato. Kahit may mga bagay na hindi namin lubos na nauunawaan, nananatili kaming tiwala na ikaw ang may hawak ng lahat at ang iyong kapayapaan ang bumabalot sa amin mula sa loob palabas. Dinedeklara namin na ang bawat espiritu ng pag-aaway, pagtatalo, sama ng loob, at hindi pagkakaunawaan ay walang kapangyarihan sa aming tahanan. Sa pangalan ni Jesus, pinalalayas namin ang ugat ng galit, yabang, at kapaitan na pilit sumisira sa pagkakaisa ng aming pamilya. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang maghahari sa aming mga salita, sa aming mga kilos, at sa aming mga desisyon. Ang aming tahanan ay hindi lugar ng sigawan, kundi ng pakikinig, hindi pugad ng sugat, kundi kanlungan ng paghilom. Sa pangalan ni Jesus, pinatatahimik namin ang bawat boses ng takot at pagkabalisa na bumubulong sa aming isipan at sa aming pamilya. Ang mga salitang nagsasabing kami ay mabibigo, mawawalan o masisira ay aming tinatanggihan. Hindi kami alipin ng takot, kundi mga anak ng Diyos na may kapangyarihan, pag-ibig at maayos na pag-iisip. Ang aming mga isip ay pinupuno ng liwanag at ang aming mga puso ay pinapalitan ng katiyakan na ang Diyos ay laging naroroon. Ipinahahayag namin na ang aming pagtulog ay mahimbing at hindi ginugulo ng bangungot, biglaang pag-aalala o mabibigat na kaisipan. Kapag kami ay nagpapahinga, ang aming kaluluwa ay nagpapahinga rin. Ang aming paggising ay puno ng kagalakan, linaw ng isipan at katahimikan na nagmumula sa presensya ng Diyos. Ang bawat oras ng aming buhay ay hinahawakan ng kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng mundo, ngunit malinaw na nararanasan ng mga nagtitiwala sa Kaniya. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng mundo ang siyang nagbabantay sa aming mga puso at isipan. Ito ang kapayapaang hindi nakadepende sa sitwasyon, hindi naaapektuhan ng balita at hindi natitinag ng pagbabago. Ang kapayapaang ito ay bunga ng presensya ng Espiritu Santo na nananahan sa amin, umaapaw at umaabot hanggang sa mga taong nasa paligid namin. Ang aming buhay ay nagiging patotoo na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at hindi ng kaguluhan. Tinatanggihan namin ang espiritu ng pagmamadali, pagkaabala at labis na bigat na umaagaw sa aming kapayapaan. Hindi kami magpapadala sa presyon ng mundo. Kami ay natutong huminto, huminga at magtiwala. Ang aming mga hakbang ay hindi padalos-dalos, kundi ginagabayan ng kapayapaan ng Diyos na nagsisilbing bantay at patnubay. Kapag may desisyong hindi nagdadala ng kapayapaan, alam naming hindi iyon mula sa iyo. Idinedeklara namin na ang aming mga salita ay nagdadala ng kapayapaan at hindi ng gulo. Ang aming mga dila ay hindi sandata ng pagkasira, kundi kasangkapan ng pagpapala. Ang aming pakikipag-usap ay pinapahira ng biyaya, at ang aming pakikinig ay puno ng pag-unawa.
Ang anumang sugat na dulot ng maling salita noon ay aming isinusuko sa iyo at tinatanggap namin ang kagalingang emosyonal at panibagong simula. Sa gitna ng mga alaala ng nakaraan na minsang nagdulot ng sakit, idinedeklara namin na ang kapayapaan ng Diyos ang mas makapangyarihan. Ang mga alaala ay hindi na hawak ang aming damdamin. Ang mga sugat ay hindi na nagdidikta ng aming mga reaksyon. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng pusong wasak at nagbibigay ng bagong pag-asa. Sa iyo, kami ay ligtas na maging tahimik, maging tapat at maging buo. Ang aming pamilya ay binabalot ng kapaligiran ng kapayapaan. Ang aming tahanan ay hindi lamang pisikal na lugar, kundi espiritual na kanlungan kung saan ang presensya ng Diyos ay malinaw na nararamdaman. Ang mga bisitang pumapasok ay nakakaranas ng kagaanan at ang mga umaalis ay may dalang katahimikan. Ito ang bunga ng kapayapaang nagmumula sa iyo at nananahan sa amin. Kung ikaw ay sumasang-ayon at tumatanggap ng kapayapaan ng Diyos sa iyong puso at isipan, i-type sa mga komento ang pahayag na ito. Nagahari sa akin ang kapayapaan ng Diyos. Hayaan itong maging hayag na pagpapahayag ng iyong pananampalataya habang ang katahimikan ng Diyos ay patuloy na bumabalot sa aming mga buhay. Idinedeklara namin na kami ay pinagkalooban ng Diyos ng isipan na malinaw, matuwid at puspos ng liwanag. Taglay namin ang Mind of Christ, kaya ang aming pag-iisip ay hindi bihag ng kalituhan, emosyon o pansariling hangarin, kundi nakapailalim sa kalooban at karunungan ng langit. Ang bawat pasyang ginagawa namin sa trabaho, negosyo, paglilingkod at pang-araw-araw na buhay ay hindi bunga ng padalos-dalos na damdamin, kundi ng banal na patnubay ng Diyos na hindi nagkakamali. Ipinahahayag namin na ang aming mga hakbang ay ginagabayan ng karunungang nagmumula sa itaas, malinis, mapagpakumbaba at puno ng kapayapaan. Hindi kami umaasa sa sariling talino lamang, sapagkat batid naming ang dunong ng tao ay may hangganan, ngunit ang karunungan ng Diyos ay walang kapantay. Kapag kami ay nahaharap sa mahihirap na pagpili, ang Espiritu Santo ang nagbibigay linaw, nag-aalis ng ulap ng pag-aalinlangan at nagtuturo ng tamang direksyon. Dinedeklara namin na malinaw naming naririnig ang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Ito ang lakaran, lumakad ka rito." Ang tinig na iyon ay higit na malakas kaysa sa ingay ng mundo, opinyon ng tao, at boses ng takot. Ang aming pandinig na espiritual ay hinahasa, at ang aming puso ay nagiging sensitibo sa marahang bulong ng Espiritu Santo. Hindi kami maliligaw, hindi kami mapapahamak, at hindi kami mapapasok sa landas na hindi itinakda ng Diyos. Ipinahahayag namin na ang aming mga anak ay binibigyan ng Diyos ng pambihirang talino, malinaw na pag-unawa, at tamang pagpapasya sa kanilang pag-aaral at sa kanilang mga pakikipag-ugnayan. Ang kanilang isipan ay hindi nilalason ng maling impluwensiya at ang kanilang puso ay hindi inaakit ng kasinungalingan. Ang kaalaman na kanilang tinatanggap ay sinasala ng takot sa Diyos, kaya sila ay lumalago hindi lamang sa dunong, kundi pati sa karakter at karunungan. Tinatanggihan namin ang bawat maling payo na nagmumula sa kayabangan, kasakiman o panlilinlang. Hindi kami magpapadala sa boses ng karamihan kung ito ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Ang aming mga mata ay nakabukas sa katotohanan at ang aming pandinig ay sensitibo sa Espiritu Santo. Kapag may alok na hindi nagdadala ng kapayapaan, kami ay marunong tumanggi. Kapag may pintuang hindi mula sa Diyos, kami ay marunong magsara. Idinedeklara namin na ang aming pamilya ay magiging tapat at marunong nakatiwala ng lahat ng ipinagkakatiwala ng Diyos sa amin. Ang aming oras, lakas, kakayahan at yaman ay ginagamit ng may karunungan at layunin. Hindi kami pabaya, hindi kami mag-aksaya, at hindi kami padadala sa pansamantalang aliw. Ang aming mga desisyon ngayon ay isinasaalang-alang ang kinabukasan at ang aming mga hakbang ay nakaugat sa walang hanggang pananaw. Sa gitna ng mga pagkakataong kami ay nalilito o napapagod sa kakaisip, idinedeklara namin na ang karunungan ng Diyos
ay dumarating ng may kasamang kapayapaan. Hindi niya kami hinahatulan sa aming mga tanong. Bagkus, inaanyayahan niya kaming lumapit at humingi. Kami ay nagpapakumbaba, kinikilala na kami ay nangangailangan ng kaniyang patnubay, at sa gayon ay tumatanggap kami ng kasagutan na akma, tama, at napapanahon. Ang espiritu ng kalituhan, maling akala, at pagkakamali ay walang kapangyarihan sa aming isipan. Sa pangalan ni Jesus, pinapawalang bisa namin ang bawat pagtatangka ng kaaway na guluhin ang aming pag-iisip, sirain ang aming konsentrasyon o ilihis ang aming pasya. Ang aming isipan ay pinupuno ng liwanag ng salita ng Diyos, at ang aming pag-unawa ay patuloy na lumalawak sa kaniyang katotohanan. Ipinahahayag namin na kami ay hindi padalos-dalos sa pananalita at kilos. Ang aming mga labi ay natutong manahimik kapag kailangan at magsalita kapag pinangunahan ng Diyos. Ang aming mga tugon ay hindi bunga ng galit, kundi ng karunungan. Ang aming mga desisyon ay hindi minamadali, kundi dinadalangin. Sa ganitong paraan, ang aming buhay ay nagiging patotoo na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at liwanag. Ang aming mga plano ay inihaharap sa Diyos, at ang kaniyang kalooban ang siyang nasusunod. Kapag may binabago siya sa aming direksyon, kami ay handang sumunod. Kapag may binubuksan siyang bagong landas, kami ay handang matuto. Ang karunungan ng Diyos ang nagiging pundasyon ng aming pamilya, at sa pundasyong ito kami ay nananatiling matatag. Kung ikaw ay naniniwala na tinatanggap mo ang karunungan at patnubay ng Diyos sa bawat desisyon ng iyong buhay, i-type sa mga komento ang pahayag na ito. Ako ay ginagabayan ng karunungan ng Diyos. Hayaan itong maging hayag na pagpapahayag ng pananampalataya, habang ang liwanag ng Diyos ay patuloy na umaakay sa aming mga hakbang. Ang kabutihan mo, Panginoon, ay hindi limitado, at ang iyong kayamanan ay hindi nauubos. Idinedeklara namin na ang mga bintana ng langit ay bukas sa ibabaw ng aming tahanan, at ang pagpapala ng Diyos ay malayang dumadaloy na parang ilog na hindi natutuyo. Hindi kami namumuhay sa kakulangan kundi sa kasapatan, hindi sa takot kundi sa pagtitiwala. Ang aming sambahayan ay nasa ilalim ng bukas na kalangitan ng biyaya, at ang bawat pangangailangan ay natutugunan ayon sa kayamanan mo, Diyos sa kaluwalhatian. Ipinahahayag namin na ang aming pamilya ay magiging tagapagdala ng pagpapala at hindi lamang tagatanggap. Kami ay ginagawang daluyan ng kabutihan, kaawaan, at kasaganaan. Ang aming mga kamay ay bukas upang magbigay, at ang aming puso ay masaya sa pagtulong. Hindi kami nabubuhay na nakapokus lamang sa sarili, sapagkat alam naming kapag kami ay nagpapala, kami rin ay higit na pinagpapala. Ang aming buhay ay nagiging patotoo na ikaw, O Diyos, ay mapagbigay at tapat. Dinedeklara namin ang tagumpay sa lahat ng bunga ng aming pagpapagal. Ang aming trabaho ay pinapahiran ng iyong pabor, Panginoon. Ang aming negosyo ay ginagabayan ng karunungan mula sa itaas. Walang butas na bulsa, walang nasasayang na pagkakataon, at walang pagsisikap na nauuwi sa wala. Ang bawat binhing itinatanim namin ng may pananampalataya ay namumunga sa tamang panahon. Ang aming pagpapagal ay hindi walang kabuluhan, sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay buhay dito. Ang pabor mo, Panginoon, ay parang baluti na nakapalibot sa amin. Ito ang nagbubukas ng mga pinto na walang sinumang makakapagsara, at nagsasara ng mga pintong hindi para sa amin. Idinedeklara namin na ang bawat utang ay nababayaran, ang bawat pangangailangan ay nasasagot, at ang bawat alalahanin tungkol sa pananalapi ay napapalitan ng kapayapaan. Tinatanggihan namin ang espiritu ng kakapusan, takot, at pangamba na pilit sumisira sa aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, pinapawalang bisa namin ang bawat maling paniniwala na nagsasabing kami ay laging kulang. Kami ay anak ng Diyos na mayaman sa biyaya at paglalaan. Ipinahahayag namin na ang aming mga tahanan ay puno ng pagkain. Ang aming mga mesa ay may sapat na tinapay, at ang aming mga puso ay may pasasalamat. Hindi kami nagrereklamo, kundi nagpapasalamat. Ang pasasalamat ang nagbubukas
ng mas malawak pang daloy ng pagpapala. Kapag kami ay tumitingin sa aming paligid, nakikita namin ang kabutihan mo, Panginoon, sa maliliit at malalaking bagay. Ang aming pananampalataya ay lumalalim habang nakikita namin ang kanyang katapatan. Dinedeklara namin na ang aming mga anak ay lalaking may pabor ng Diyos at tao. Ang kanilang mga talento ay uusbong at ang kanilang mga pangarap ay susuportahan ng langit. Hindi sila pipigilan ng kakulangan o takot. Ang biyaya ng Diyos ang magtataas sa kanila sa tamang panahon. Ang aming pamilya ay magiging kilala hindi lamang sa tagumpay kundi sa integridad at kabutihan. Ang espiritu ng pagkainggit, kasakiman, at maling ambisyon ay walang lugar sa aming puso. Kami ay natutong makontento habang umaasa sa higit pang pagpapala. Ang aming pag-unlad ay hindi nakabatay sa pakikipagkumpetensya kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang bawat pag-angat ay bunga ng kaniyang kamay, at ang bawat tagumpay ay para sa kaniyang kaluwalhatian. Idinedeklara namin na ang aming imbakan ay hindi mauubos at ang aming mga proyekto ay magtatagumpay. Ang aming mga plano ay sinasaklaw ng karunungan at pabor. Kapag may hadlang, ito ay nagiging hakbang patungo sa mas mataas na pagpapala. Ang Diyos ang aming tagapagbigay at hindi siya kailanman nahuhuli sa paglalaan. Patuloy naming ipinahahayag na ang aming pamilya ay namumuhay sa ilalim ng bukas na kalangitan ng pagpapala. Ang aming mga pangangailangan ay sapat na natutugunan at ang aming mga puso ay puno ng kapayapaan at pasasalamat. Ang kabutihan ng Diyos ang sumusunod sa amin at ang kaniyang biyaya ang nagbabantay sa aming mga hakbang. Kung ikaw ay sumasang-ayon at tumatanggap ng pagpapala ng Diyos sa iyong buhay at sambahayan, i-type sa mga komento ang pahayag na ito. Ako ay namumuhay sa ilalim ng pagpapala ng Diyos. Hayaan itong maging hayag na pagpapahayag ng pananampalataya habang ang biyaya ng Diyos ay patuloy na dumadaloy sa aming buhay. Ipinahahayag namin na kami ay higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan mo, O Diyos na nagmamahal sa amin, at patuloy na lumalaban para sa aming kapakanan. Ang aming pagkakakilanlan ay hindi hinuhubog ng pagkatalo, kundi ng tagumpay na ipinagkaloob sa pamamagitan ni Kristo. Anumang bundok ng hadlang, anumang pader ng pagsubok, at anumang bigat ng panggigipit ay walang kapangyarihang manatili sa aming daraanan. Sa presensya mo, Panginoon, ang mga hadlang ay gumuguho at ang mga landas ay nabubuksan. Dinedeklara namin na ang bawat higanteng humaharap sa aming pamilya ay tumumba na. Ang mga higanteng ito ay maaaring takot, kakulangan, karamdaman, kabiguan, o matagal ng laban, ngunit wala ni isa ang makakatayo laban sa kapangyarihan ng Diyos. Ang tagumpay ay selyado na ng dugo ni Kristo, at hindi na ito mababawi. Ang aming mga mata ay hindi nakatuon sa laki ng problema, kundi sa kadakilaan ng Diyos na higit na dakila kaysa sa lahat. Sa awtoridad ng pangalan ni Jesus, tinatapakan namin ang bawat plano ng kaaway na itinakda upang pigilan ang aming pag-unlad. Ang bawat lihim na sabotahe, bawat pagkaantala, at bawat pader na itinayo laban sa aming mga pangarap ay winawasak. Walang kapangyarihan ng dilim ang makakaharang sa aming paglakad sa layuning itinakda ng Diyos. Ang liwanag ay laging mananaig, at ang katotohanan ay laging lalaya. Ipinahahayag namin ang banal na pambihirang tagumpay sa aming mga pangarap at tawag ng Diyos sa aming buhay. Ang mga naudlot na plano ay muling binubuhay ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang mga pintuang matagal na nakasara ay bumubukas sa tamang panahon. Ang aming mga hakbang ay hindi na pabalik-balik, kundi pasulong, may kumpiyansa, at may katiyakang ang Diyos ang nangunguna sa amin. Dinedeklara namin na ang aming mga kabiguan sa nakaraan ay hindi na nagtatakda ng aming hinaharap. Ang mga pagkakamali ay hindi na tanikala, kundi aral. Ang mga luha ay hindi na tanda ng pagkatalo, kundi binhi ng mas malaking tagumpay. Ang Diyos ang nagbabalik at nagpaparami ng mga panahong tila nawala. Sa Kaniya, walang nasasayang at walang nabibigo magpakailanman. Ipinahahayag namin na ang aming pamilya ay tatayo bilang buhay na saksi ng kadakilaan ng Diyos.
mula sa pagsubok tungo sa tagumpay, mula sa luha tungo sa galak, at mula sa kahinaan tungo sa lakas. Ang aming buhay ay magpapatunay na ang Diyos ay tapat. Ang aming mga kwento ay hindi kwento ng pagkawasak, kundi ng pagtataas ng Diyos sa tamang panahon. Ang espiritu ng panghihina, pagsuko, at kawalan ng pag-asa ay walang lugar sa aming puso. Kami ay pinalalakas ng presensya ng Diyos na hindi nauubos. Kapag kami ay napapagod, Siya ang nagbibigay lakas. Kapag kami ay nadadapa, Siya ang nagbabangon. Kapag kami ay nalilito, Siya ang nagbibigay linaw. Ang aming lakas ay hindi nagmumula sa sarili, kundi sa Diyos na makapangyarihan. Dinedeklara namin na ang aming mga salita ay puno ng pananampalataya at tagumpay. Hindi kami magsasalita ng pagkatalo kahit may pagsubok. Hindi kami magpapahayag ng takot kahit may banta. Ang aming mga labi ay magpapatuloy sa pagpapahayag ng katotohanan ng Diyos. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila at pinipili naming magsalita ng buhay, pag-asa at tagumpay. Ipinahahayag namin na ang aming mga hakbang ay matatag at ang aming direksyon ay malinaw. Ang Diyos ang nagbibigay ng estratehiya, tiempo at karunungan upang magtagumpay kami sa bawat larangan ng aming buhay. Ang aming mga gawain ay pinapahiran ng pabor at ang aming pagsisikap ay may kasamang kapangyarihan ng langit. Ang aming tagumpay ay hindi pansamantala kundi patuloy na pag-unlad. Ang aming pamilya ay hindi lamang tatanggap ng tagumpay kundi magiging daluyan nito sa iba. Ang aming tagumpay ay magbibigay pag-asa sa mga nawawalan, lakas sa mga nanghihina at liwanag sa mga nasa dilim. Ang lahat ng papuri at karangalan ay ibinabalik namin sa iyo, O Diyos, na pinagmumulan ng aming tagumpay at lakas sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kung ikaw ay sumasang-ayon at tumatanggap ng tagumpay na mula sa Diyos, i-type sa mga komento ang pahayag na ito. Ako ay matagumpay dahil sa Diyos. Hayaan itong maging hayag na pagpapahayag ng pananampalataya habang ang Diyos ay patuloy na kumikilos at nagdadala ng ganap na tagumpay sa aming buhay. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa amin sa sandaling ito ng panalangin at pagninilay. Habang tayo ay nananahimik sa presensya ng Diyos, naway maranasan mo ang katotohanang ipinapahayag ng awit 62, na ang ating kaluluwa ay tunay na nakakahanap ng kapahingahan sa Diyos lamang. Siya ang ating bato, ang ating kaligtasan, at ang ating matibay na kuta kaya't hindi tayo kailanman matitinag. Dalangin namin na sa bawat hamon, pasya, at gawain na iyong hinaharap, maalala mo na ang iyong lakas ay nagmumula sa Kanya. Kapag ikaw ay napapagod, Siya ang iyong pahinga. Kapag ikaw ay nangangamba, Siya ang iyong katiyakan. Kapag tila tahimik ang lahat, Siya ay patuloy na gumagawa. Huwag mong kalilimutan, ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang at hindi Kanya kailanman iniiwan o pinababayaan. Kung may laman ang iyong puso sa sandaling ito, pasasalamat man, panalangin o isang tahimik na daing, inaanyayahan ka naming ibahagi ito sa mga komento. Sama-sama tayong mananalangin, maghihintay at magtitiwala sa kabutihan ng Panginoon. Kung ikaw ay napagpala ng panalangin ito, inaanyayahan ka naming i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa ang maabot at mapalakas sa kanilang espiritual na paglalakbay. Salamat sa iyong oras, sa iyong bukas na puso, at sa iyong pakikibahagi sa gawaing ito ng pananampalataya. Dalangin namin na ang kapayapaan ng Diyos ang magbantay sa iyong puso at isipan, at naway ang iyong buhay ay maging mabunga at puspos ng Kanyang presensya. Pagpalain ka ng Diyos, pati na ang iyong pamilya. Hanggang sa muli nating panalangin, manatili kang nakapahinga sa Diyos lamang. God bless you.